sa mga bagong nakikinig. Muli, pagsunin po ninyo ang aming pag-aaral. Kung paano po ang salita ng Panginoon ay hindi maglaban-laban. Ganyan po ninyong pansinin. Sana po sa pangunguna ng Panginoon, maunawaan din ninyo ang aming pag-aaral. Tayo po'y magpasalamat. Marami pong salamat aming Panginoon Diyos at biyayang ninyo pong pinagkakaloob sa aming magkakapatid. Ama, tunay po na hindi ka namin makikilala. Hindi namin maunawaan ang mga salita. Kung hindi lamang ninyo itinayag sa amin at magpakilala kayo sa amin. Ganyan din po, hindi mo makikita sa aming mga buhay ang iyong mga salita. Kung hindi mo lang kami pangungunahan. Ama, tunay pong kababaan ang ibigay mo sa bawat isa. Ito po ang aming pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Bago po po ibigay sa kapatid, meron po tayong announcement. Pansinin po ninyo ating mga kapatid. Magandang umaga po aming mga kapatid at mga magulang. Meron po tayong isang napaka-special na announcement na kaya po namin nasabing special na announcement dahil po ang ating kapatid ay yumao na po kagabi at sa oras po ito nasa kandungan na siya ng ating amang Abraham. At ang ating pong kapatid na una na po pumunta sa karya ng Diyos ay ang ating kapatid na si Martin Aquino. Alam po ninyo ang galak na ating pong nadarama ngayon ay walang kasimpara kapagkat nalalaman po natin na dumating na naman po ang isang pagkakataon ng harvest time ng Panginoon at ito nga po ang kanyang pinapakita sa atin ngayon upang maging isang bagay po para ipakita po sa atin para po tayo lalo tayong magkaroon ng interest na makamit po natin ang ating pinakaminiti na sana po yung makasama natin habang buhay ang ating Panginoong Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong po. Kaya sa mga kapatid po nakakarinig ngayon, sana po pati balita na lamang sa ating mga kapatid na hindi po nakapakarinig ngayon sa ating programa, sa ating pong special na announcement na ito na ang ating pong kapatid ay nasa Puninaria Pangilinan at kung gugustuhin po ng ating Panginoon ang ating pong fellowship bukas na ating pong ginaganap yung linggo ay doon po natin gaganapin. Maraming po salamat at purihin po natin ang ating Panginoon. Ulitin ko po doon sa Puniraria Pangilinan po, nandoon ang ating kapatid. Dati po, doon tayo sa likod ng munisipyo. Pero bukas po, doon natin gagawin kung paano po natin ginagawa kung mayroon pong yumaon sa ating mga kapatid. Narito po ang ating kapatid. Magandang umaga po mga kapatid at mga minamahal. Ngayon po Oktubre 1, petsang 94, ito na ang ika-447 Sabado sa ating pag-aaral sa Biblia. Tatalakayin po natin ang paksa. Kakaibang paksa siguro sa mga tao. We will call our topic today as the honeymoon with God. Ang pagpupulot gata sa Panginoong Diyos. Nang magsalita po ang ating Panginoong Jesucristo kay Nicodemo, isang tanyag na mangaral sa Israel, ang sabi ng ating Panginoon sa John 3:12, "If I have told you earthly things and you believe not, how shall you believe if I tell you of heavenly things?" Sa makatuwid, ang ating Panginoong Jesucristo pala po, siya'y nagsalita ng makalupang bagay o physical na bagay para maunawahan ang mga espiritual o makalangit na bagay. Ang Diyos na Espiritu na hindi nakikita, siya po'y nagkatawang tao para ipakita
at ipadama sa mga tao na silang na mga physical na tao. Ang Diyos na Espiritu ay naging physical na Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang katawang tao, para ipakita ang mga makalupang bagay na sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo. I-demonstrate po ng ating Panginoong Diyos ang isang bagay kay Adan. Si Adan na isang tao. Siya po'y nag-iisa at nangangailangan ng kasama o asawa. Si Adan ay sinisimbolo ng Diyos na nag-iisa, walang kasama, nangangailangan ng asawa. Yun po ang literal physical na bagay na ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ni Adan, isang lalaki na nangangailangan ng kasama at asawa, makasama sa buhay. Siguro po, ang taong natural ay magsasabing, kamang mga nito, ang sabi, paano mag-aasawa ang Diyos? Ang Diyos ay Espiritu. O yun nga po ang sinasabi ng Diyos na talagang kamangmangan sa taong natural ang mga bagay espiritual. Ngunit, pakinggan po natin ang Diyos na magsalita. Lagi po naming dinidiin ito, makinig kayong maigi, kung meron kayong maririnig na opinion namin, no? O sariling kathalaman namin, wala po kayong marinig. Kundi lahat ng ating sinasabi rito, binabasa lang natin ang Biblia at hinahayaan natin ang Diyos ang magpaliwanag sa kanyang salita. Ito po ang kaibahan ng ating Bible study sa lahat, no? Todas na po ito, sa lahat ng Bible study. Nagsalita ang Diyos sa Isaiah 54:5, ang sabi niya, ang inyong tagapaglalang, ang siyang asawa ninyong lalaki. Ang sabi po rito, no? For thy maker is thine husband. Ang sabi po ng Diyos. Sinong magkakailan yan? Ang Diyos ang nagsalita. Ang tagapaglalang, ang siyang asawang lalaki. At ang sabi po ng Diyos dito sa Hosea 2:19, Narito po ang Oseas 2:19. Ako'y magiging asawa mo magpakailanman. Oo, magiging asawa mo ako sa katwiran, sa kaatulan, sa kagandang loob, at sa mga kahawahan. Yun po ang Diyos na nagsasalita. Ang sabi, ako ay asawa mo. Ang sabi po sa tao, no? Ang sabi ng Diyos sa kanyang pinili, ako ay asawa mo. Napakaliwanag na po. Yun ang spiritual na bagay na sinasabi ng Diyos. Asawa raw, no? Ng mga taong pinili ang Diyos. Kaya, sa wika po ng Diyos, na spiritual na wika, ang Diyos ang siyang spiritual na lalaki. At ang lahat ng piniling tao ng Diyos, bagamat sila ay physical na lalaki, sila po ay mga spiritual na babae na binubuo ang asawa ng Diyos. Kaya maliwanag po diyan, ang Diyos ang siyang asawang lalaki at ang mga piniling tao ng Diyos, sila ang asawang babae. Kaya, ang ating pong pag-uusap ngayon ay ang marriage relationship of God with His chosen people. Kaya nga ang ating paksa ay honeymoon with God, ang pulot gata sa Panginoon. Corollary to our topic is the answer to the question, what shall we do if ever we are saved in eternity with God? Ano ang gagawin natin sa buhay na walang hanggan? Ang tanong po ng mga tao. Hindi ba tayo maiinip doon? Tingnan po ninyo ang kaisipan ng taong makalupa. Hindi naunawahan ang sinasabi ng Diyos. Ang isip ng tao dito sa lupa ay hanggang dito sa lupa lamang. Ngunit ang Diyos ay mayroong sinasabing pwedeng maunawahan ng taong nasa lupa ang mga bagay na ibinigay ng Diyos dito sa lupa para maunawahan ng mga bagay sa langit. Ang taong natural, ikinocompare po, inihahambing ng taong natural ang buhay niya dito sa lupa, ibang pagkahambing. Gayon man ang Diyos, ibinigay ang ating buhay dito sa lupa para ihambing ang buhay
spiritual, no? Sana po makita natin, kaya laging may counterfeit. Ibinigay ng Diyos ang physical life para maunawahan ang spiritual life. Ibinigay ng Diyos ang physical na bagay para maunawahan ang spiritual na bagay. Ngunit ang taong natural, inihahambing ang physical na bagay para hindi na lalong maunawahan ang spiritual na bagay. Sana po makita natin yun dahil yun ang counterfeit. Tingnan po natin ngayon ang sagot sa mga tanong. Paano magpupulot gata ang Diyos? Anong gagawin ng tao sa buhay na walang hanggan? Hindi po inaasahan ng Diyos na maunawaan ng taong natural ang mga bagay na espiritual. Hanggat hindi muna siya naging anak ng Diyos. Ito na lamang. Sinasabi po ng Diyos sa maraming bersikulo na ang Diyos na Espiritu, siya ang asawang lalaki. Makikita po yun sa lumang tipan at makikita rin sa bagong tipan. Magkukulang po tayo ng oras kung tatalakay natin lahat yung mga bersikulo, no? Sapat na po yung 2, 3 o 1, tama na yun, no? Ngayon, kung paano po ang siyada na nag-iisa na nangailangan ng kasama at asawa, yun pala ang Diyos na nag-iisa, nangangailangan ng kasama o asawa at kasama, kailangang matupad ang kanyang plano. Ginawa ng Diyos kay Adan, binigyan ng asawa, ang Diyos ngayon tutuparin ang kanyang plano na magkakaroon siya ng kasama at asawa. Ano pong ginawa ng Diyos? Ang Diyos na Espiritu, ginawa niya ang kanyang dalawang papel. Sana po makita natin ito, no? May dalawang papel pala ginampanan ng Diyos. Ang Espiritong Diyos na hindi nakikita para matupad, maganap ang kanyang plano. Ang Espiritong Diyos, siya po'y nagkatawang tao. 1 Timothy 3:16. At huwag nating kalimutan, isa lamang ang Diyos. Hindi po pwedeng 2 at 3 Diyos. Sino ang iisang Diyos? Ayon sa 1 Corinthians 8:6, yun ang Ama. Ang Amang Espiritu, naging tao. Makikita po sa 1 Timothy 3:16. Sino ang Diyos na Espiritu ngayon na tinitingnan na isang tao? Philippians 2:6 hanggang 8, huwag na po natin basahin. 1 Timothy 2:5, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na isinilang sa Bethlehem, na isang tao. Nakita po ba natin doon ang dalawang papel ng Diyos? Unang papel ng Diyos, ang Diyos sa mga Espiritu, na siya pala ang asawang lalaki. At ang amang Diyos na Espiritong naging tao, na ngayon siya ang ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang ikalawang papel, isang tao na ipapakita ang daan, John 14:6, I am the way, ang sabi po ni Jesucristo, no? Ipinapakita ang daan sa mga pinili ng Diyos na sila ngayon ang bumubuo o magbubuo sa asawa ng Diyos at magiging kasama niya sa buhay na walang hanggan. Yun ang dalawang papel ng Diyos. Ang asawang lalaki, ang Diyos na Espiritong hindi nakikita, at ang ikalawang papel ng Diyos, siya ang ating Panginoong Jesucristo na isang tao na ipinapakita ang halimbawa bilang isang modelo para mabuo ang asawa at kasama ng Diyos. Sinabi po iyon ni Pedro, ang ating Panginoong Jesucristo, bilang isang halimbawa sa 1 Peter 2:21. Narito po ang unang Pedro 2:21. Sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y magsisunod sa mga akbang niya. Napakaliwanag po dyan ng ating Panginoong Jesucristo, nagsilbing isang halimbawa para sundin ng kanyang mga pinili na bubuo sa asawa ng Diyos.
Isa pa po, para isa pang versikulo, no? Ito pong si Pablo na sumulat sa Romans 8:29. Narito po ang Roma 8:28 29. ay 29. Sapagkat yung mga una pa'y kanyang nakilala, ay tinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Nakikita po ba natin dito ang ating Panginoong Jesucristo na isang tao, tinawag na anak ng Diyos para isang halimbawa at modelo sa mga pinili ng Diyos na bubuo sa magiging asawa ng Diyos. Nakita po ba natin dito ang dalawang papel ng Diyos? Sa mga tunay na anak ng Diyos, nakikita ang dalawang papel ng Diyos. The dual role of God. Ngunit sa taong natural, nakikita ang dalawang persona ng Diyos. Sa pamamagitan po ng pagkakita ng taong natural sa dalawang persona ng Diyos, si Jesucristong tao, hindi yung Ama, dito po lumabas ang iba't ibang doktrina ng tao sa pagkakilala sa Diyos. At sa lahat ng doktrina ng tao sa pagkakilala sa Diyos, nanatiling misteryoso ang Diyos. Ngunit, hayaan na po natin ang taong natural, tingnan natin ngayon kung ano ang binibigay ng Diyos sa atin, tayong mga tunay na mga Kristiyano. Nakita po natin dito ang dalawang papel ng Diyos. Ang unang papel ng Diyos, isang asawang lalaki. Ang ikalawang papel ng Diyos na naging tao, siya pala mismo ang asawa, babae. Tingnan po nyo, hindi pa kamangmangan niya sa taong natural. Asawang lalaki, pagkatapos asawang babae, that is foolishness to the natural man. But that is the truth. That is what is written in the Bible. How many people accept and believe what is written? Kaya, maliwanag po rito, dalawa pala ang papel ng Diyos. Para sa ikalawang papel, isang tao ang ating Panginoon, ipapakita ang halimbawa at doon tutularan ng kanyang mga pinili ang kanyang daan, ang kanyang patron, no? At yun, mabubuo ang asawa ng ating Panginoong Diyos. Ang taong natural, hindi po pwedeng maunawahan ang ating tinatalakay. Lahat ng ito ay kamangmangan sa Kanya. Ngunit sa mga taong espiritual, sa mga tunay na Kristiyano, ito po'y napakaliwanag. Sinong magkukustyon, no? Who can refute the role of God as the spiritual husband? Isaiah 54:5, Hosea 2:19. Can we question Jesus Christ, the Son of the Father, no? Or can we question the truth that Jesus, the man, the Son of God, the Father in the flesh, is the one showing the way, no, to the chosen people of God. Romans 8:29, John 14:6, that they can be worthy spiritual wife of God. No one can question. Wala po, no? Ang sino man tawong magkukustyon, mag-refute, sisirain ng katotohanan, siya po'y malalantad at mapapahiya. Isaiah 28:11-13. Siya po'y matutumba. Siya'y masisilo mismo sa kanyang salita. Kaya makinig tayong maigi. Ang sino mang sisira sa katotohanan, sisuluin po mismo niya ang kanyang sarili sa mga salitang lalabas sa kanyang bibig. Paano ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo ang isang halimbawa sa kanyang mga kapatid? Paano ipinakita ng Diyos bilang isang tao sa kanyang ikalawang papel ang isang halimbawa para tularan ng mga pinili ng Diyos? John 5:30. Narito po ang 1:5:30. Hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Umaatol ako ayon sa aking naririnig. At ang aking pag-atol ko'y matuwid, sapagkat hindi ko pinaghanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyoong nagsugo sa akin. Tingnan po natin ang dalawang papel ng Diyos dito. Ang isang papel, ang Ama, siya ang asawang lalaki. Ang ikalawang papel ng Diyos na tao, ang ating Panginoong Jesucristo, ipinakita ang
tunay na kababaan sa asawang lalaki at na dapat tularan, sundin ng kanyang ng mga tunay na pinili ng Diyos. Nakita po natin dito ang papel na ginampanan ng ating Panginoong Jesucristo sa pagpapakita sa daan sa mga tunay na Kristiyano na bubuo sa asawa ng Diyos. Ngunit ang taong natural hindi po makita ito. Nakikita ng taong natural ang dalawang persona rito. Ngunit ang nakikita natin dito ang dalawang papel ng Diyos. Nagpapatunay lamang ang taong natural na wala pa sa kanya ang Diyos. He is limiting the power of God. Is it impossible for God to take the dual role? Imposible ba sa Diyos na gagawin ang dalawang papel? Tanong po ito, no? Imposible ba sa Diyos na gaganapin ang dalawang papel? Walang imposible sa Diyos. Yun po ang ating nakikita. Walang imposible sa Diyos. Ngunit sa taong natural dahil ginagamit ang kanyang kaisipan, imposible yun. At nakikitang kamangmangan pa. Sa makatuwid, ang makapangyarihang Diyos na sinasabi ng taong natural, hindi po totoo yun. Lumalabas sa bibig ng taong natural, makapangyarihan ng Diyos. Ngunit hindi tinatanggap ang kapangyarihan ng Diyos na pwedeng ganapin ang dalawang papel ng Diyos. Si Satanas ay galit na marinig ang katotohanan ito. Dahil si Satanas ay nalantad ang kanyang maling katuruan. Kaya napakasakit po ito, nalantad ang deception ng Diablo rito. Kaya, isummarize po natin uli, no? Mayroong isa lamang ang Diyos. Yun ang Espiritu ng Diyos na Ama, na nag-iisa, na nangangailangan ng kasama katulad niya Dan, na ipinakita ng Diyos in a physical way. Binigyan ng asawa ng Diyos siya Dan. Nagkaroon ng asawa siya Dan. Ganyan din ang plan ng Diyos na siya magkakaroon ng asawa at kasama sa buhay na walang hanggan. Nangangailangan ng eternal companion ng Diyos. Paano ginawa yon? Paano tutuparin ng Diyos ang kanyang plano? By taking the dual role. Yung pong sinabi natin kanina. Kaya, ang Diyos na Espiritu, asawang lalaki. Ang Diyos na tao, naging tao, laman tao, katawan tao. Ipinakita ang halimbawa bilang isang asawang babae. Kaya po ang sabi na, husband and wife are not two but one. Isa na naman ito, no? Hindi sila nag-iisa. Ay, hindi sila na dalawa, kundi isa lang. Tinan po nyo, no? Ngayon, saan ang banal na Espiritu ngayon? Ang banal na Espiritu, siya po ang Ama na kinuha ang katangian ng kalapati para hindi matakot ang mga piniling tao sa Diyos. Tanggapin. Hindi kagaya ng mga Israelitas na natakot sa tinig ng Ama. Siya ang banal na Espiritu, siya po mismo ang Diyos na nagtuturo at gumagabay at nagbibigay lakas sa mga pinili ng Diyos para sila'y maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang katawang tao. By divine revelation, and it is only by divine revelation that man, the real Christians, can truly recognize that one Lord and one God as Peter found 2,000 years ago. Makikita po yun sa Mateo 16:16 hanggang 17. Mahirap po ito sa taong natural. Ngayon, dahil ang paksa po natin ay ang pulot gata sa Diyos, nagsalita ang Diyos ng physical na bagay, ibinigay sa atin ang makalupang bagay para maunawaan natin ang makalangit na bagay. Tayo po ay mga physical na tao. One time we experience falling in love. Una, nakita natin ang babaeng napusuan natin, pinili natin, at minahal. Physical, nadadama po natin yan. Lahat tayo, lalaki man tayo, babae man tayo, nadadama natin yan. Ang lalaki o babaeng minamahal natin.
Sa unang pagkakita, ganyan din ang Diyos. Pinipili ng Diyos o nakita ng Diyos ang mga taong kanyang napusuan na magiging asawa niya. Mayroong standard ang tao sa pagpili sa kanyang asawa. Mayroong standard ang Diyos sa pagpili sa kanyang spiritual na asawa. Walang iba kundi ang chosen few. Ano po ang standard ng Diyos sa pagpili niya? Mateo 18:3. Ang pagiging maliit na bata ng isang tao. Wala po tayong oras para ulitin kung ano ang standard ng Diyos sa pagpili sa mga taong kanyang magiging asawa. Sana makita natin kaibaan ng physical, emotional humility with real spiritual humility. Ang tinutukoy po ng Diyos sa Mateo 18:3, walang iba kundi ang spiritual humility. Sa una nating pag-aaral, ipinakita po ng Diyos kung anong ibig sabihin niya. Kaya kung paano ang isang lalaki nililigawan ang kanyang minamahal na babae, ganyan din ang Diyos na nililigawan ng Diyos ang kanyang mga minamahal na asawa. Walang iba kundi ang kanyang mga pinili. Hindi po ba kasabihan, love is blind? Hindi po ba kasabihan na ang isang asawa, ang isang lalaking nagmamahal, para siyang bulag na hindi nakikita ang mga depekto ng kanyang minamahal? Galing po yan sa Diyos. Ang Diyos na nagmamahal, para bang isa siyang bulag na hindi tinitingnan, hindi nakikita ang depekto ng kanyang mga minamahal. Jesus Christ. Napakahirap po sa taong natural ito. Sa role, sa papel ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo, nang makita si Mateong makasalanan, wag po nating kalimutan, si Mateong lalaki physically. In the eyes of God, Mateo is a spiritual woman. Nakita ba ng Diyos ang depekto ni Mateo bilang isang tax collector? Hindi nakita. Nagpikit mata ang Diyos para piliin si Mateo. Dahil si Mateo ang siyang sinta ng Diyos. Si Levi, makasalanan. Si Maria Magdalena, tingnan ba ng Diyos ang depektong kasalanan ni Maria Magdalena? Hindi. Dahil ang Diyos parang isang lalaking nagmamahal, bulag, na hindi nakikita ang depekto ng kanyang minamahal. Depektado. Talaga pong may depekto. Maria Magdalena, patutot. Mateo, makasalanan. Levi, makasalanan. Depekto. Ngunit, dahil sa pagmamahal na naman ng Diyos, ano pong ginawa ng Diyos? Sa pagbuhos ng kanyang dugo sa krus, nalinis lahat ang depekto ng kanyang minamahal. Tingnan po natin ang pagkahanding ng physical at ang spiritual. Ang mga pili ng Diyos, the real Christians, by virtue of their spiritual cleansing, they become spiritual virgins. Sa pamamagitan po ng paglinis ng Diyos sa kanyang mga pinili, pagbukas ng kanilang mata, pagkakita sa katotohanan, sila po'y naging spiritual na birhen. Na yun ang minamahal ng Diyos na gustong ikasal. Kaya, basahin mo, brother, ang Isaiah 62:5. Narito po ang Isaiah 62:5. Sapagkat kung papaano ang binata ay nakikipagtipan sa dalaga, gayong nakikipagtipan ang inyong mga anak na lalaki sa inyo. At kung paano ang kasintang lalaki ay nagagalak sa kasintang babae, gayong magagalak ang Diyos sa inyo. Napakaganda po. Markan po ninyo ang inyong banal na kalat dyan at napakaganda. I will quote it in English. Quote, "For as a young man marrieth a virgin, so shall thy sons marry thee. And as the bridegroom rejoiceth over the bride,
so shall thy God rejoice. Diablo, hindi po alam sabihin ito. Dahil bulag ang Diablo, mangmang ang Diablo. Kaya napakasakit sa Diablo ito. Nakikinig ang Diablo ngayon. Walang masabi ang Diablo, kundi pagkapuot na lamang. Napakaliwanag po ang binibigay ng Diyos sa atin. Ang physical na birhen na malinis, yun ang gustong maging asawa ng isang lalaki. Ganyan din ang Diyos. Gusto ang kanyang maging asawa na malinis, isang birhen, isang donselya. Ayaw ng Diyos na makita ang isang binhi ng ibang lalaki doon. Ano po ang binhi ng Diyos? Yun ang kanyang salita. Lucas 8:11. Kaya ang sino man taong mayroong binhi o salita na hindi salita ng Diyos, hindi po isang spiritual na birhen ng tao niya. At hindi pwedeng ikasal ng Diyos. Dahil ang ikakasal ng Diyos ay mga birhen lamang. Ano ang pagkabirhen ng isang tunay na Kristiyano? Ang tunay na Kristiyano magpakailanman hindi po siya tatanggap ng mga salita ng Diyos. Binhi, doktrina ng tao, dahil yun ay binhi ni Satanas. Hindi magpakailanman pwedeng ikasal ng Diyos ang sino man taong makikita ng Diyos na mayroong binhi ni Satanas. Ang binhi ni Satanas o ang ibang lalaki, yun ang mga katuruang labag, salungat, laban sa salita ng Diyos. Dahil dalawa lamang ang magkalaban, ang Diyos laban kay Satanas. Ang Diyos, yun ang salita, yun ang katotohanan. Ang mga paniniwala at katuruan na hindi sumasalamat sa Biblia, yun ang purong salita ng Diyos. Yun ang binhi ng Diyos. Kaya, ipinakita po ng Diyos ang physical na bagay para maunawahan ang spiritual na bagay. Anong nararamdaman ng isang lalaking nagmamahal? Umiibig. Nalalaman po natin yan. Nadadama natin yan. Ano ang nadadama ng isang babaeng nagmamahal? Nadadama po ng tao yan. Alam ng tao yan. Kaya maliwanag, pinatotohanan ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang sinabi sa John 3:12. Nagsalita siya ng physical, makalupang bagay para maunawahan natin ang makalangit at spiritual na bagay. Pagkatapos pong ipinakita ng Diyos sa atin na ang Diyos pala sa kanyang isang papel na asawang lalaki, nagmamahal na lalaki, at ang ating Panginoong Jesucristo na siya pala ang amang naging tao, sa kanyang katawang tao ay pinakita ang daan para tularan at mabuo ang asawang babae ng Diyos. Walang iba kundi ang mga pinili. Dito po ay pinapahayag ng lalaki, ipinapahayag ng nagmamahal na lalaki. Walang iba kundi ang Diyos. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang asawa. Yung pong Song of Solomon, sa maraming taong nagbabasa ng Biblia, nakikita nilang yon ay pornography. Yon ang maruming mata ng taong natural. Ngunit sa mga taong pili ng Diyos, ang awit ni Solomon, yun po ay napakagandang pananalita o expression of God, of His love to His wife. And also, the expression of love of the church, of the chosen people of God, to the groom, to the husband. Basahin po natin ang kaunting bersikulo at pakinggan natin kung anong sinasabi ng asawang lalaki, walang iba kundi ang Diyos. Dito sa Song of Solomon 4:9-11. Narito po ang awit ng mga awit 4:9-11. Inagaw mo ang aking puso, kapatid ko, kasintahan ko. Iyong inagaw ang aking puso ng isang sulyap ng iyong mga mata, na isang kwintas ng iyong leeg. Pagkaganda ng iyong pagsinta, kapatid ko,
kasintahan ko, pagkaigi ng iyong pagsinta kaysa alak, at ang amoy ng iyong mga langis kaysa lahat ng sari-saring pabango. Ang iyong mga labi, o kasintahan ko, na nagsisitulo ng gaya ng pulot-pukyutan. Pulot at gatas ay nasa ilalim ng iyong dila, at ang amoy ng iyong mga suot ay gaya ng amoy ng Libano. Napakaganda po ito. Napakaganda po ito, no? Words cannot express the beauty of this expression of love, no? Wala po tayong oras para talakayin to, no? Pero napakaganda ito. Napakinggan po natin dito yung my sister. Sinabi rito, no? My sister, my spouse. Bakit sinabi ng lalaki rito, aking kapatid na babae? Malolo ko na po rito ang taong natural, no? Huwag natin kalimutan the dual role of God. Sapat na po yun, no? We cannot expound because the natural man anyway cannot understand. Pero mga kapatid, alam natin yon kung bakit sinabi ng lalaki rito, how fair is thy love, my sister, my spouse. Maganda na po. Kapatid, no? Kaya, pero asawa. Kapatid, pero asawa. Tingnan po nyo. Ang sabi ng taong natural dito, incest. Kapag ginamit ng tao ang kanyang kaisipan dito, incest ito. Kapatid na babae pagkatapos asawa. Doon nalantad ang diablo. No? Talagang hindi maunawaan to. Kaya po hindi nilalabas ng mga mangaral ito. Hindi nilalabas ito. Mga tunay na Kristiyano lang. Napakasakit po ito. We hate to say this. But it's the truth. Why can't people, so-called preachers, so-called apostles of Christ, preach this thing? They cannot. Masakit po ito. Yun po ang expression of love ng Diyos na asawang lalaki. Pakinggan naman po natin ngayon ang expression of love ng asawang babae. Ito po, ang asawang babae walang iba kundi ang mga tunay na Kristiyano. Basahin mo, brother, ang Song of Solomon 7:10-11 at saka Song of Solomon 1:2-4. Pagsabay mo na yun. Narito po ang awit ng mahawit, 7:10-11. Ako'y sa aking kasintahan, at ang kanyang nasa ay sa akin. Parito ka, sinisinta ko, lumabas tayo sa parang, tumigil tayo sa mga nayon. Dito po sa awit ng mga awit, 1:2-4. Agkan niya ako ng mga halik ng kanyang bibig, sapagkat ang iyong pagsinta ay maigi kaysa halak. Ang iyong mga langis ay may masarap na hamoy. Ang iyong pangalan ay gaya ng langis ng ibinubuhos. Kaya't sinisinta ka ng mga dalaga. Batakin mo ako, tatakbo kaming susunod mo. Ipinasok ako ng hari sa kanyang mga silid. Kami ay matutuwa at magagalak sa iyo. Aming babanggitin ang iyong pagsinta, nangigit kaysa halak. Matuwid ang pagsinta nila sa iyo. Napakasarap. Napakasarap at napakatamis na po. Ay, ito brother, na napakasarap itong pagmamahalan ng dalawa. Huwag po nating kalimutan ang pagmamahalan ng dalawa, walang iba kundi ang pagmamahalan ng Diyos at ang kanyang mga pinili. Napakaganda po ito. Kaya, pulot gata. Ano po? Kailan nag-umpisa ang pulot gata? Napakasarap ang isang honeymoon ng nagmamahalan. Kailan po tayo nagpulot gata ng ating asawang lalaki? Walang iba kundi ang Diyos. Mga kapatid, natatandaan pa ba natin ang unang pagkakilala natin sa Diyos, ang unang pagtanggap natin sa binhi ng ating asawa, ang pagtanggap natin sa katotohanan? Hindi tayo mapakali, hindi tayo makatulog, nakakalimutan natin ang ating physical life. We were overwhelmed by the extreme joy, no? Nang tanggapin natin ang kanyang binhi. Luke 8:11, walang iba kundi ang salita ang katotohanan. Yun po ang pagpulot gata. Ang sabi ng Panginoong Diyos sa Jeremiah 3:14, I am married unto you.
ako ay ikinasal sa iyo. Kaya, kung paano po ang nadadama ng nagmamahalang lalaki at babae sa kanilang honeymoon, ganyan mga kapatid ang ating nadama sa ating spiritual na honeymoon with God. Physical, alam na alam natin. Spiritual, nadadama natin at lalong naunawahan. Mga kapatid, huwag nating kalimutan physical to spiritual. Pagkatapos po ng ating physical na honeymoon, naging lubos ba ang ating ligaya? Ha? Brothers, lubos ba ang ligaya natin pagkatapos ng honeymoon? Hindi, Hindi. Ganyan din po tayo sa spiritual pagkatapos ng spiritual na honeymoon, habang tayo'y tumatagal sa pagiging tunay na Kristiyano. Ano ang relasyon natin sa ating asawang lalaki? Tayo nakakalam nito. Anong nangyari kay David? Naging smooth ba ang kanyang relasyon sa Diyos? Si David na isang lalaki ay spiritual na babae? Ang spiritual na lalaki walang ibang Diyos? Naging smooth ba ang kanyang relasyon sa Diyos? Anong pagkakasala ni David? Alam na natin, wala tayong oras. Si Saul, ano si Saul? Yun po ang ating nadadama. Pagkatapos ng honeymoon, there is strife. Merong tampuan. Merong kaunting kaguluhan. Yun nga po ang sinabi ni Pablo. Tama sinabi ni Pablo sa Romans 7:15-16. Narito po ang Roma 7:15 hanggang 16. Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko. Datapwat ang kinapopuotan ko, iyon ang ginagawa ko. Ngunit kung ang hindi ko ibig ang siyang ginagawa ko, ay sumasangayon ako ng mabuti ang kautusan. Yun po ang sinabi ni Pablo. Yun ang nakita natin sa lahat ng pinili ng Diyos. At yun ang nakikita natin sa physical na pagsasama ng lalaki at ang babae. Pagkatapos ng honeymoon, bakit merong alitan, merong pag-aaway, merong pagsiselos, etc. Merong tampuan. Ganyan po ang nangyayari. Sa pagsasama ng Diyos at sa kanyang tunay na pinili, merong nangyayari sa kanilang buhay na ayaw ng asawang lalaki. Physically speaking. Nakalimutan ko palang sabihin, pagkatapos ng honeymoon, magsasama ang lalaki at ang babae. They are sexually active, no? They are sexually active. Many times, jealousy creeps into the life of the couple. Bakit po? Dahil mayroong tukso ng indiscretion, infidelity of the wife. This is a fact. Kung sasabihin po nating imposible ito, that is not a fact. Kaya lumalabas, nagseselos ang lalaki. Kung minsan tumitingin lang ang babae sa isang lalaki, nagseselos ang lalaki. Mayroong halitan. Yun ang buhay ng dalawang mag-asawa sa physical, no? Iyamping po natin ngayon itong physical na pagsasama ng lalaki at ang babae. Sa pagsasama ng spiritual na lalaki, walang iba kundi ang Diyos. At ang spiritual na babae, walang iba kundi ang mga tunay na Kristiyano. Yun nga pong nakita natin kay David, nakita natin kay Saul. Yun ang sinabi ni Pablo. At nakikita natin sa ating buhay. Bakit napakalakas ang tukso? Kung minsan, binabasa natin ang Biblia, labas sa bibig, minamahal natin ang salita ng Diyos. Bakit natutukso pa tayong makakuha ng ibang salita ng Diyos? Kung minsan tayo nabubulag, katulad ng isang babaeng nabubulag sa kagandahan ng kanyang asawa, napapatingin pa sa ibang lalaki.
Sa hindi niya nalalaman, nakakatanggap siya ng ibang bini. Ganyan din po tayo. Ganyan din tayo. Mga tunay na Kristiyano. Sa lakas ng tukso na pumapasok sa ating buhay, sa hindi natin nalalaman, nakakatanggap tayo ng mga katuruan, paniniwala na hindi kinaliligayan ng Diyos. Hindi kinaliligayan ng ating asawang lalaki. Kaya, nagseselos ang Diyos kung paano nagseselos ang asawang lalaki. Mayroong halitan, nasasaktan. Sinasaktan ng lalaki ang kanyang asawa. Sinasaktan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng palo ng Diyos. Yun po ang ating nakikita rito. Kung minsan nawawala ang ating paningin sa ating panganay na kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, kaya tayo nahiwalay sa landas. Kaya, yun po ang nakikita natin sa physical na pamumuhay na ngayon ay nakikita natin sa ating spiritual na pamumuhay. Tayo ngayon ang asawang babae at ang Diyos ang asawang lalaki. Ngunit, mga kapatid, huwag nating kalimutan. Ito pong stage ng ating buhay, hindi po ganyan na lamang. Darating ang araw, ang mag-asawa, sila'y aabot sa 75 anyos, 95 anyos. Meron pa bang sex sa kanila? Sumisipin pa ba yung matandang lalaki, brother at babae na edad 80 anyos, 95 anyos? Meron po kang tinanong, hindi na eh. Hindi pa natin naratan yan, no? Wala ng sex. Ano po yun? Anong katumbas niyan? Siguro po, nakalimutan ko pala, siguro ang bagong kasal, edad 30 anyos, no? 35 anyos. Makikita ang kanilang lolo at lola, edad 80, 90 anyos. Siguro ang pumapasok sa isip ng mga bata, anong klaseng pagsasama ito? Hindi na sila nagsisiping. Ang isip po ng tao, physical lamang, no? Sensual lamang. Ngunit kung mag-obserba, kung obserban po natin ang mag-asawang matanda, edad 80, 90 anyos, tingnan po ninyo, napakatamis ang kanilang pagsasama. Hindi mo na sila makitang mag-aaway pa. Itong batang mag-asawa, laging nag-aaway, selosa, no? Itong matanda, nagtitinginan lamang, brother, napakasayang kanilang mukha. Nakita ba natin yun? These are facts of life. Dito po, nasagot ang tanong. Ano ba ang gagawin natin sa buhay na wala hanggan? Hindi ba tayo maiinip doon? Anong gagawin natin doon? Sa hindi lang nalaman ng tao dahil sa kamangmangan ng tao, sinagot na ng Diyos sa pamamagitan ng physical na pagpapakita ng Diyos dito sa lupa. Nagsasawa ba ang dalawang matandang nagmamahalan o edad 80, 90 anyos, nagsasawa ba sa kanilang pagsasama? Bakit hindi po kumbidahin ng dalawang matandang yan sa kasiyahan, sa sine, sa boxing, sa concert? Anong sabi nila? Ang sabi nila, dito na lamang kami sa bahay. Tignan po ninyo, no? Hindi na nag-a-appeal sa kanila yung kasiyahan ng mga bata. Ang kasiyahan nila, ang kanilang pagsasama at pagtitinginan, tignan po ninyo. Kapatid, yun pala ang stage ng marriage life ng asawang lalaki ang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos. At ang asawang babae, walang iba kundi ang pinili ng Diyos. Yun po ang buhay na walang hanggan. Dito sa lupa, physical na tao, katumbas ng mga batang mag-asawa, itinatanim ng lalaki ang kanyang bini sa kanyang asawa. Kung paano itinatanim ng Diyos ang kanyang bini, ang kanyang salita sa atin, yun pong katumbas. Kaya merong alitan, merong selosan, etc. Merong strife. Ngunit,
pagdating ng buhay na walang hanggan, yun pong katumbas ng matatandang mag-asawa. Ang tamis ng pagsasama ng dalawa. Ako po'y nag-oobserba. Kung minsan, meron akong makitang mag-asawang matatanda. Kapag namatay ang isa, hindi nagtatagal na mamatay ang natira. Bakit kaya? Lubos ang kanyang kalungkutan. Wala ng sex, wala ng iba-ibang aliwan. Ay, yun po ang tunay, purong dalisay na pagsasama. Yun ang tunay, dalisay, puro na pagsasama ng Diyos, ang asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Tayo, mga tunay na Kristiyano sa buhay na walang hanggan. Lipas na ang kasiyahan ng bata. As a matter of fact, ang kasiyahan po ng bata, yun ang monotonous. Kundi ang kasiyahan ng matanda, yun ang walang katapusang kasiyahan. Napakaganda po ito, no? Kulang na aking pananalita, brother. Wala. Kayo, mga kapatid, kayo ang nakakalam nito. Nasa puso ninyo, nasa kaisipan ninyo, nasa buhay ninyo ang paksa. Tingnan ninyo ang inyong mga lolo kung sila'y buhay pa. Kung patay na, tingnan ninyo ang nagmamahalang matanda. At yun ang larawan, yun ang anino ng pagsasama ng Diyos at ng kanyang piniling tao sa buhay na walang hanggan. May kasiyahan ba sa pagtitingin? Tinitingnan ng matanda ang kanyang asawang matanda. May ngalumpis na, brother. Ano ba sa Tagalog may ngalumpis? Kulubot na. Puro ng kulubot ang mukha. Tingnan po nyo. Tingnan mo si Lolo, ano? Tinitingnan si Lola, kulubot ang mukha. Pero tingnan mo ang mukha, tingnan mo ang mata ni Lolo, kumikislap. With full of admiration sa kagandahan ni Lola. Tingnan mo si Lola. Kulubot ang mukha ni Lolo. Pero ngiti, kasiyahan sa mukha ni Lola. Kapatid, mga kapatid, yun pong nakikita natin sa Diyos sa buhay na walang hanggan. Dahil wala ng pagtatanim ng binhi na pwedeng ikinalulungkot pa dahil merong pagseselos. No? Ngunit, pagdating ng araw na yan, ang lahat ng bagay lumipas na. Kaya napakaganda po itong, dahil kulang tayo ng oras para i-expound pa, no, na napakagandang paksang nabuksan ngayon. Basahin ko po itong talata dito sa Revelation 21, 1-5. O basahin mo, brother, no? Pero basahin mo yun. Narito po ang Apokalipsis 21:1-5. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, bagong Jerusalem, na nananawog mula sa langit, buhat sa Diyos na nangahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At nakita ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. At siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya. At ang Diyos din ay nasa kanila, at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. At yung nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay.
Napakaganda po ito, no? Ulitin natin po. Meron pa tayong kaunting oras. Gusto kong ulitin ito sa English, no? Quote. And I saw a new heaven and a new earth. Sino po yun? Heaven, earth. Maliwanag, brother, ha? Mga kapatid, alam po ninyo, sino ang bagong langit at sino ang bagong lupa? Alam po natin yun, no? For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. Mga kapatid, ito po ang huling salita ng Diyos para sa atin ngayon. At tingnan natin ang ating kapatid na yumaw, ang ating kapatid na si Reynaldo Aquino. Ang ating tinatalakay ngayon, siya ang nakakadama. Lahat ng ito, nahalantad na sa kanya, ibinigay ng Diyos sa atin sa ating katawang lupa. Ngunit ang ating kapatid, siya ang unang nakadama. Sa sandaling ito, siya po'y nasa kandungan ni Abraham. Katulad ng isang pulubi, si Lazarong pulubi. At ang pagsasama ng ating asawang lalaki, doon na po natupad at naganap ang pagsasama ng ating lolo at ng ating lola na puro walang katapusang kasiyahan. Yun pala po ang ipapadama ng Diyos sa atin. Ang pagsasama ng Diyos na ating asawang lalaki at tayo na kanyang pinili na asawang babae sa buhay na walang gan, walang kalungkutan, wala ng luha, wala ng sakit. Napakasarap po. Oras na po itong ating kapatid. Purihin po ang ating Panginoon Diyos sa tema pong kanyang ibinigay ngayon, na kung ating papansinin o titignan ng maraming tao, maaaring sila po ay magdadalawang isip kung bakit iba't iba ang kanyang mga nakakadadaan sa mga pagsubok. Subalit dito po pala makikita ng Diyos ang tunay na dalisay na pagmamahal. Na kung tayo po ay mananatili hanggang sa wakas. Ewan ko po kung mayroong magsalita sa bawat isa sa atin ngayon na tayong pinili ng Diyos ay hindi na siya sa ating narinig. O sa pinadama ng Diyos na kasiyahan sa ating kapatid, ay hindi natin nadama ito. Ito po ang napakahalagang sinasabi ni Pablo na kung atin tignan ang buhay natin dito sa lupa, ay napakaiksi at napakakonti kung anumang bagay ang ating papasinin. Sa gantimpalang ibibigay ng Diyos na habang buhay na kasama niya. Yun lamang pong makita natin ang ating kawalang alaga o ang kadumihan natin o walang alagang masasabi natin. Isa na po itong pasasalamat sa Panginoon Diyos. Gaano pa po ang mga mensaheng ganito? Sana po aking mga kapatid, pansinin natin.
gaano man po ang bigat ng ating pasan ngayon, ay ginagaan na ng Panginoon at pinakikita na niya ang espiritual na Kanaan o bagong Jerusalem na ipakikita sa atin. Sana po, kung paano ang ating kapatid ay hindi binitiwan ang katotohanan hanggang sa huling oras niya. Ganyan natin ingi ng habag sa Panginoon